Ang pagpapatuloy, sa pagdating ng ating bida sa pamilya Bentrick kasama ang pusa ay winika ni Black Cat na walang paraan upang makita ang constellation ng magkasabay. Nagtataka namang tanong ng binata na hindi ba't para makita sila ay kailangan ng sanctification, na sinang-ayunan naman ng pusa. Ngunit ang paglikha ng sanctification ay hindi ganong kadali dahil ang bawat constellation ay nangangailangan ng contractor at ito ay kailangan ng mataas na pondo ng mana. Dugtong pa ng pusa na ang isang contractor na gumawa ng isang incarnation contract ay maaaring isakripisyo ang kanyang sariling buhay upang magawa ang materialization sa kanyang constellation ngunit hindi ito karaniwang paraan. Tanong naman ni Joyok na kung maaari niya bang makita ang dalawang constellation kung hahawakan niya ng sabay ang mga divine artifact, ngunit sinabi ni Adelia na kapag hinawakan niya ang isang divine artifact ay dadalhin ang kanyang isipan sa mental realm ng constellation, at ang mental realm na iyon ay sariling space ng constellation na nakapaloob sa divine artifact, kaya't ang dalawang space ay hindi maaaring magsama. Dagdag pa dyan ay ang katotohanan na kahit ang mga constellation ay mga nilalang na nagbibigay ng napakalaking kapangyarihan sa mga tao ay nakatali pa rin sila sa kanilang mga divine artifact, at kahit mawala ang constellation sa artifact, hindi pa rin niya magagawang makapunta sa ibang mental realm. Dahil kahit nahawakan niya ang dalawang divine artifact ng sabay ay iisa lamang ang kanyang kaluluwa, kaya't isang mental realm lang ang maaari niyang puntahan. Dahil sa narinig ay tinanong ni Joyok ang Tower Master kung totoo nga ba ang sinasabi ng babae. Kinumpirma naman ito ni Varche at ang akala niya ay alam na ito ng ating bida. Matapos nito ay labis ang galit ng binata sa Tower Master, dahil hindi man lang nito sinabi sa kanya bago sila nagpunta doon kaya't binantaan niya si Varche na maghanda na mamaya pa uwi dahil lulumpuhin niya ito sa gulpi, na labis ikinabahala ng Tower Master. Napagpasyahan na lamang ng binata na kung hindi niya magagawang makita ang dalawa ng sabay ay kakausapin niya na lamang ang mga ito, ngunit winika ni Adelia na simula pa lamang nang dumating sila ay binobomba na siya ng mensahe mula sa kanyang constellation, maging si Black Cat ay ito rin ang sitwasyon. Winika ng pusa kay Adelia na pinapasabi ni Cookie kay Dummy na matagal din silang hindi nagkita at tinawag niya itong Suwail. Tinawag naman ni Dummy itong isang baliw, at dahil dito ay nagsimulang sumakit ang ulo ng binata dahil sa pagtatalo ng dalawa. At naalala niyang hindi nga pala magkasundo ang dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang mga ito, kaya't agad niyang ipinag-utos kay Adelia at Black Cat na sabihin ng mga ito sa kanilang constellation na makinig muna sa kanya dahil may nais siyang sabihin. Matapos nito ay sinabi ni Joyok sa dalawa na ang taong gumawa sa kanila nito ay nagsisimula na muling gumalaw, at saglit lamang niya ito nabanggit kay Cookie noon ngunit ang huling kalamidad ay kagagawan rin ng taong tinutukoy niya. Ngayon ay sa tingin niya ay mayroon iba pang mas malalaking kalamidad ang paparating, kaya't ang mga nakaraang kalamidad na nangyari ay maaaring isa lamang paghahanda. Kaya't hanggat hindi pa bumabalik ang dati niyang lakas ay nais niya sanang hiramin muna ang mga kapangyarihan nito, dahil sa narinig ay mabilis naman itong sinang-ayunan ng dalawa. Naisip ng binata na kailangan niyang mahanap ang iba pa niyang disciple bago pa man maghasik ng malaking kaguluhan ang Labyrinth Master. Matapos nito ay agad namang pinag-utos ng ating bida sa pusa na i-connecta nito ang lugar ni Adelia sa Valhalla dahil madalas na silang pupunta dito. Kaagad naman nagpaalam si Joyok upang bumalik sa Valhalla, sabay winika nito sa dalawa na mag-usap muna ang mga ito dahil parehas naman silang contractor ng kanyang mga disciple. Matapos makaalis ng binata ay tinanong ni Adelia ang pusa kung siya ba ay si Black Cat na may-ari ng night market, kinumpirma naman ito ng pusa at sinabing sa ilang kadahilanan ay isa na siya ngayong presidente ng Valhalla. Nagtataka naman tanong ng babae kung bakit kailangan niyang gawin iyon, sinabi ng pusa na sa tingin niya ay parehas sila ng rason kaya't nagsisilbi sila kay Joyok, na agad naman naunawaan ng babae. Sa kabilang banda, may nagaganap na pagpupulong sa grupo ng The Teaching One, winika ng lalaki sa constellation na naubos na nila ang mga kalaban ni Joyok maging ang buong grupo ng ruling business.
Dahil dito ay sinabi ng Constellation na may bago siyang ipag-uutos sa kanila, at ito ay ang protektahan si Joyok at kailangan nilang bantayan ito. Nagtataka naman winika ng lalaking puti ang buhok na kung ang ibig sabihin ba nito ay kailangan nilang manatili malapit dito at ipagtanggol ito mula sa panganib. Sinabi naman ng isang lalaki na hindi ba't dapat muna nilang ipakita ang sarili nila sa binata upang hindi ito mabahala sa kanila. Agad namang winika ng Constellation na hindi na nila kailangan magpakita at kikilos lamang sila kapag kinakailangan na talaga, at kapag sinabi sa kanila ng binata ang isang salita ay tsaka pa lamang sila magpapakita dito. Dahil censored ang salita ay hindi natin alam kung ano ang sinabi ng Constellation, dahil sa narinig ay nagtatakang tanong ng lalaki sa Constellation na kung ito ba talaga ang salitang iyon. Ngunit hindi na tumugon ang Constellation, sa halip ay napangiti na lamang ito. Sa sumunod na araw, sa Valhalla Gym, napamura si Joyok nang makita si Seyok at tinanong kung ano ang nangyari dito. Ngunit tumugon ang binata na hindi na mahalaga kung ano ang nangyari sa kanya. Ang importante ay nais niyang maging isang disciple ng ating bida. Ngunit mabilis itong tinanggihan ng binata na labis ikinagulat ni Seyok. Nawika nito na kung ganun ay totoo pala ang usap-usapan. Nagtataka naman tanong ni Joyok kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ni Seyok na kumakalat ang usapan na tanging mga babae lamang ang nais maging disciple ng binata dahil nais nitong bumuo ng harem. Dahil sa narinig ay nagpantig ang tenga ni Joyok at tinanong agad sa binata kung sinong hangal ang nagpakalat ng mga chismis na iyon. Nais niyang linawin na lumapit lamang si Arin at si Soyeon sa kanya upang magpaturo, at tanging si Yen lang ang personal niyang napili bilang kanyang disciple, kaya't winika niya sa binata na kung hindi ito titigil sa pagsasalita tungkol sa harem ay babaliin niya na ang leeg nito. Sinabi naman ni Seyok na narinig lamang niya ang balitang iyon. Dagdag pa ni Joyok na wala na siyang oras pang turuan ito dahil sa 3 dalaga pa lamang ay nauubos na ang oras niya. Ngunit sa isip ng ating bida ay nanghihinayang siya at wala na siyang magagawa kundi tumanggi dahil kailangan niyang mag-focus sa sarili niyang pag-eensayo. Pero ang pagkakaroon pa ng isang tao na may kakayahang makipaglaban sa mga halimaw ay maaaring makadagdag sa kanilang lakas. Habang nag-iisip ay naalala nito si Yen lang at tinawag niya ang dalaga, na labis naman itong ikinagulat. Sinabi ni Joyok dito na turuan niya sa pag-eensayo si Seyok. Ang tanong naman ng dalaga bakit siya pa ang napili nito. Paliwanag naman ng ating bida na dahil ito sa pareha silang gumagamit ng pisikal na lakas kaya't ang palagiang sparring nilang dalawa ay labis na makakatulong sa kanila. Matapos nito ay nagpaalam na ang binata upang muling mag-ensayo at winikang kilalanin muna nila ang isa't isa. Habang basag ang mukha ay nakatingin lamang ang binata kay Yen lang. Kaya't pag-alit na winika ng dalaga na kung may nais ba itong sabihin sa kanya. Paliwanag naman ng binata na matapos siyang suntukin nito ay bumalik pa ang dalaga upang pagtatadyakan siya. Kaya't sa tingin niya ay dahil ito sa may nakita siyang nakakahiya para sa isang babae. Kaya't tinanong niya si Yen lang kung ito ba ay dahil sa nakita niya itong nagpupunas ng pawis. Kung ito man ang dahilan ng dalaga ay sisiguraduhin niyang mag-iingat na siya sa susunod. Dahil sa narinig, labis ang tuwa ni Yen lang dahil hindi nakita ni Seyok ang buong pangyayari, kaya't masaya niyang tinapik ang binata at winikang simula ngayon ay mag-ingat na ito, at agad niya itong niyaya mag-ensayo upang malaman niya ang gagawin, habang ang ating bida naman ay masaya lamang silang pinakikinggan. Matapos nito ay nagtanong si Arin sa binata kung ano ang plano nitong gawin sa paparating nilang school break sa susunod na linggo. Nagtataka naman tanong ni Joyok na hindi ba't may paparating pa silang final exam. Sinang-ayunan naman ito ng dalaga, at narinig niya na ito ay halos praktikal na pagsusulit at ang kalahati ay simpleng written exam lamang, at ang mga estudyanteng kalahok sa school competition ay exempted sa pagsusulit na ito. Nang marinig ng binata ang sinabi ni Arin ay naalala niya na ang patungkol dito. Kaya't sinabi niya dito na mag-eensayo lang siya sa paparating na school break katulad ng palagi niyang ginagawa. Winika ng dalaga na kung ganun ay ganun na lang din ang gagawin niya. Sinabi ng ating bida na hindi ba ito marunong mag-isip para sa sarili,
dahil marami pa siyang magagawa kaysa sumama sa kanya mag-ensayo. Ngunit sinabi ni Arin na ito talaga ang nais niyang gawin, dahil napagdesisyonan niya ng mag-ensayo kasama ang binata at maging kasing lakas nito, dahil sa mga winika ay wala nang nagawa si Joyok kundi sang-ayunan na lang ang nais ng dalaga. Isang linggo ang nakalipas, sa Hero Academy, makikita ang presidente ng paaralan na si Beck at seryoso nitong tinitignan ang isang espada, at nagbalik sa kanyang alaala nang dalhin ito ni Logan sa kanya. Tinanong niya ito kung naparito ba ang lalaki upang bisitahin ang kanyang anak, itinanggi naman ito ni Logan at winikang ang pakikipagkita sa kanyang anak ay makakaabala lamang sa pag-aaral nito, kaya't kahit na winasak niya na ang grupo ng masasamang taong nanggulo sa kanya ay pakiramdam niya ay kulang pa rin ito. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naabutan niya ang pinuno ng One Believer na wala ng buhay. Labis naman ang gulat ni Beck nang marinig ito at patanong na winika na kung may internal conflict ba ang nangyari sa loob ng grupo. Wala namang ideya si Logan kung ano ang nangyari, subalit labis ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya ito napatay ng personal. At isa pa ay umaasa pa rin siya hanggang ngayon na makakakalap siya ng mga impormasyon patungkol sa Blood Death. Sa pagkakaalala ng presidente ay ito ang misteryosong grupo ng masasamang tao na pumatay sa tatay ni Logan. Nang mapansin naman ni Beck ang dalang espada ni Logan ay tinanong niya ito kung saan niya ito nakuha. Paliwanag naman ng lalaki na napansin niya lamang ito sa hideout ng One Believers kaya't kinuha niya ito, at tinatawag itong The Sword of Insanity. Nang marinig ito ay labis ang gulat ng presidente dahil ang espadang ito ay ginamit upang patayin o umubos ng isang angkan, at narinig niya matapos ang insidenteng iyon ay nawala ito na parang isang bula, kahit si Logan ay walang ideya kung paano ito napunta sa One Believers, ngunit kamakailan pakiramdam niya ay kinakausap siya ng espada. Nangangamba naman tanong ni Beck kung hindi naman siguro ito sinapian ng espiritu ng espada. Sinabi ni Logan kung nangyari iyon ay matagal nang nasira ang buong paaralan. At isa pa ay malinaw naman ang kanyang pag-iisip subalit napapagod na siya kakaisip kung ano ang gagawin niya sa espadang ito, kaya't naparito siya upang makiusap na kung maaari bang isama nito ang espada sa divine artifact ng paaralan. Pumayag naman ang presidente ngunit may isa lamang siyang katanungan. At ito ay kung maaari niya bang malaman kung ano ang mensahe na palaging pinaparating ng sandata. Tugon naman ni Logan na winika nito sa kanya na hanapin nito ang kanyang master. Ngunit ilang beses niya nang sinubukan ilagay ang espada sa loob ng vault, subalit ang ibang mga constellation sa divine artifact ay nagre-react dito kaya't kinailangan niya itong ilabas, at ang labis niyang ipinagtataka na ang constellation sa loob nito ay may sarili palang master. Habang abala sa pag-iisip ang presidente ay nagulantang ito sa isang malakas na pagsabog, at ito ay mula sa mga silid-aralan ng mga estudyante at naisip niya na mabuti na lamang ay nasa school break ang mga ito, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay mayroong isang halimaw ang bumagsak mula sa likuran ni Beck, at sa paglingon niya ay tumambad ang isang animoy isang demonyo na labis niyang ikinabahala. Agad tinanong ng presidente ang halimaw kung ito ba ang pinuno ng grupong umatake sa kanilang paaralan, paglilinaw naman nito na mag-isa lang siyang lumusob sa kanila. Dahil sa narinig ay napaisip ang presidente kung mag-isa lamang ito ay paano ito nakalusot sa mga security at sa defense magic circle, at kung titignan ang anyo nito ay masasabi niyang hindi ito isang tao, kaya't seryoso niyang tinanong ang halimaw kung sino ito. Nagtataka namang tugon nito na kung nais ba niyang malaman kung ano ang pangalan niya o kung ano paman, dahil karaniwan sa mga pinapatay niya ay wala pang nagtangkang magtanong ng kanyang pangalan, pero dahil nagdiriwang siya sa pagbabalik ng kanyang pangalan sa tingin niya ay maaari niya nang sabihin ito, at ang katawan niya ay pagmamay-ari ng isang nagngangalang Lester mula sa Hidden Star. Nang marinig ito ng presidente ay sa pagkakaalam niya ay ang Hidden Star ay isang grupo ng masasamang tao, kasabay nito ay winika ng halimaw na ang kanyang pangalan ay Crimson Ghost. Habang naghahanda sa pakikipaglaban ay sinabi ng lalaki na hindi pangkaraniwan ang pangalan nito sa kanilang bansa, kaya't hayaan nitong ipakilala niya ang kanyang sarili,
Siya ay si Beck ang presidente ng Heroes Academy. At ng kanyang kapanahunan ay tinatawag siyang Bomb Maniac Beck, kasabay nito ay mabilis itong napunta sa harapan ng halimaw upang magpakawala ng isang malakas na suntok na solidong kumonekta sa katawan ng Crimson Ghost. Gayunpaman ay labis ang gulat ng presidente na tila ba ay hindi man lang ito napinsala. Winika ng halimaw na kinontrata ba nito ang isang constellation na may explosion ability, dahil sa kasamaang palad ay parehas silang gumagamit ng ganitong kapangyarihan. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Beck sapagkat hindi man lang niya nagawang galusan ito, habang nasa kalagitnaan pa ng pagkagulantang ay nagpakawala ang Crimson Ghost ng isang malakas na atake, at direktang tumama sa presidente. Sa pagtama nito ay lumipad na ito palabas ng kanyang gusali at sa lakas ng atake ay halos mawalan na ito ng malay. Ngunit matapos nito ay mabilis siyang sinundan ng halimaw at nagpakawala ng isang malakas na tadyak, na tumama sa sikmura ng lalaki dahilan upang bumulusok ito pababa ng gusali. Sa pagbangon ng presidente ay labis ang kanyang pagtataka kung saan nagmula ang halimaw, dahil aminado siyang sobra ang lakas nito. Winika naman ng Crimson Ghost na hindi niya inaasahan na mabubuhay pa ito matapos ang magkasunod niyang pinakawalang atake, at malaki ang kanyang pinagkaiba sa mga basurang katabi niya. Nang makita ito ni Beck ay napagtanto niya na kaya pala walang pumupuntang ibang tao sa kabila ng komosyon, lahat pala sila ay bumagsak na. Dahil dito ay muling naghanda ang presidente upang magsagawa ng isang atake at nag-ipon ito ng mana aura sa kanyang kamao. Kasabay nito ay agad niyang sinuntok ang lupa upang pagapangin ang kanyang atake patungo sa Crimson Ghost. Sa pagtama nito ay nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog. Alam ng presidente na hindi niya magagawang saktan ang halimaw sa kanyang atake, subalit ginawa niya ito upang lituhin lamang ito, kasabay nito ay agad niyang pinakawalan ang tunay niyang atake. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ginawa ay tila ba walang epekto ito sa halimaw, na labis niyang ikinagulat, mabilis itong napunta sa harapan niya at winikang hindi na masama ang mga ginawa nito. Subalit kailangan pa nitong dagdagan ang kanyang mga pasabog upang makontento siya dito. Kasabay nito ay mabilis na nagbigay ang Crimson Ghost ng isang hambalos na mahusay naman na alag ng lalaki, subalit sa kabila nito ay mabilis niya itong pinasabog, dahilan upang mapatalsik ang presidente. Muling napahanga ang halimaw dahil matapos nitong seluhin ang kanyang atake ay nanatili pa rin itong buhay. Dahil kahit sa mga contractor ng The Hidden Star ay wala pa siyang nakikitang ganito katibay, nang panahong siya pa ang constellation ng mga ito, matapos ang mga pahayag ng halimaw ay nagulat si Beck at agad nitong tinanong kung isa ba talaga itong constellation. Kinumpirma ito ng Crimson Ghost at winikang siya ay ang tinatawag na Tyrant of Destruction, dahil sa narinig ay naalarma ang constellation ng presidente. At labis ang kanyang pagtataka kung bakit tila nababahala ang kanyang constellation. Kaya't napagtanto niya na isa nga talagang constellation na na-materialized ang kanyang kaharap, at nang makita ng halimaw na wala ng lakas ang lalaking lumaban ay napagpasyahan niya ng tapusin ito, at nagpakawala ng isang atake patungo sa mukha ng presidente. Ngunit bago pa man tumama ito ay nagsalita ang ating bida at winikang itigil na nito ang panggagambala sa lalaki at siya naman ang subukan nito.